Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. And welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. We praise and thank God sa panibagong buhay at kalakasan at sa magandang araw na kanyang pinagkaloob sa atin at sa komportabling bahay-sambahan na meron tayo. Amen? At alam ho natin na talagang kahit makulimlim ay matindi ang alinsangan. Pero salamat sa Diyos na meron tayong komportabling bahay-sambahan. Ilan ho muna mga announcements and reminders bago ho tayo dumako sa atin hong gawain ng pagsamba ngayong umaga hong ito. Una ho muna ay nais ho nating batiin ng mga kapatiran na magdiriwang ng kaarawan. Tignan, hanapin ko lang ho yung nag-forward ng mga mag-birthday. Ay nag-birthday ho kahapon si Sister Juby Paule. Nandiyan ba Sister Juby? Sa IC. So muli ho, belated happy birthday kay Sister Juvie. And then also, noong namang sa Friday, nagdiwang din si Sister Danica Dinong. And then, sa June 29, kung hindi ako nagkakamali ho, ay magbe-birthday naman si Sister Margie. Sister Margie. At sa hindi ho nakakaalam ng history ng JCBC, isa ho sa instrumento na ginamit ng Diyos sa pagsisimula ng gawain dito sa IC ay yung birthday ni Sister Margie. Dati ang Bible study ay nandun sa kabila, pero nag-birthday Sister Margie, lumipat sa loob ng IC, and then as history and God will have it, sa providensya ng Diyos ay narito ngayon ang Jesus Christ Baptist Church. So purihin ng Panginoon and advance happy birthday po kay Sister Margie. Meron po tayong first-time visitor? First-time visitor na naririto? Yung ating first-time visitor ho ay umalis na, hindi dahil na-offend, kung hindi dahil talagang may flight sila pabalik ng Cebu. So pag-pray ho natin sila Brother Kim at yung kanyang pamilya at bumisita lang sila, talagang nagsikap na maka-attend muna ng Sunday School bago ho bumiyahe at makahabol sa flight nila pabalik ng Cebu. Nawa, ay pagpalain ng Diyos ang kanilang biyahe. So sila ho ay first-time visitor natin. Kala ko may welcome pa ngayon. So at least nakasama natin sila. Announcement po mga kapatid, nakakasana at nakareserve na ang court na pagdadausan ng ating pagtatagumpay. Name it and claim it i-claim na, i-manifest na natin agad, i-claim na natin agad, at least second place. Ang ating magiging August 26, that is a Monday, that is a holiday. That will be our, Lord willing, our Inter-Church Sports Fellowship. Ayan. So that will be, doon ho ulit sa ginanapan ng ating nakaraan sa Guyong Covered Court. Maganda ho doon, papaloob, medyo tago ng kaunti. Hindi tayo masyadong pinapanood ng mga, baka makita ng mga tao, madiscover ka ng PBA. Mahirap na. So muli ho, August 26 ho yun. So meron pa tayong time, baka pwede na tayong magdaos ng mini qualification events dito sa loob ng church. Yung mga gustong lumaban sa chess, ay maglaban-laban na muna dito para hindi pagdating doon magtatalo kung sino yung, hindi naman magtatalo, kundi pagdating doon tsaka lang mag-uusap kung sino. So, pwede na ho, na-isettle ho yan dito. Wait for further announcements. Siguro by July ay gagawin po natin yun. Ang atin hong church sports uniform, ay pwede ho kayo makipag-usap kay Kuya pakitaas ang kamay. Ayan. Bukod sa ikakasal yan sa September, Lord willing, ay siya rin ho ang nag-handle ng atin hong church sports uniform. So kung gusto niyo magpagawa, pwede ho kayo makipag-usap ho sa kanya and pati yung bayad din po. So may first batch na ba, Brother Chad? Ongoing na yung first batch. Okay, so kung gusto niyo makita muna, okay din ho yun. Kaya lang baka too late na, wag naman sana. Pero sa August 26 gagamitin na. Brother Paul, pag walang sports uniform, hindi ba makakalaro? Makakalaro pa rin ho, wag ho kayo mag-alala. Pero mas maganda yung meron. Medyo mas feel na feel yun. At talagang magiging magandang tignan. So pag-pray ho natin yan, magkaisa ho tayo at nawa. So gusto ko i-encourage yung ating mga men. Yung medyo nagsimula na. May activity ba mamaya sa mga men? Meron ba nagpa-reserve ng court? Wala rin. O kahit kung gusto nyo, kung di uulan, kahit half court, pwede dyan sa likod ng IC. Sa mga ladies, gusto nyo magsimula mag-practice ng volleyball, okay din ho yan. So, nasa inyo maging time din ng fellowship. So, yun ho, ang ating parating ho na gawain sa August 26. Ngayon sa dalihong ito, tayo ho ay dadako ho sa ating gawain ng pagsamba. Kagaya ho ng ating napag-aralan from last Sunday, ang katotohanan na ang Diyos ay nandito.
Nawa ay alalahanin natin ito at magbigay ito ng kaseryosohan sa atin pagdating sa gawain ng pagsamba sa Kanya. Gusto kong paalalahanan ang mga magulang, tuloy nating turuan ng ating mga anak. Bago pa man din pumunta sa Sabado pa lang ng gabi, kausapin na natin sila. Paunawa sa kanila paunti-unti kung ano dapat at bakit dapat mag-behave ng maayos dito sa gawain. And gusto ko rin i-remind yung ating mga young people, please, iwasan nyo ho ang masyadong pagtayo-tayo, yung cellphone, again, ay yung kaseryosohan ng pagsamba ay atin hong alalahanin at nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na masumamba tayo sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. At bahagi ho niyaan ay ang ating panalangin ng paghahanda. Ito ay sandali at personal na pananalangin upang hingin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, patuloy naming pinupuri ang iyong pangalan sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Karapat-dapat sa lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba. Lord, aming inaalala at inaamin ang katotohanan na kami, O Diyos, ay hindi karapat-dapat na sumamba sa iyo. Sapagkat lahat kami ay pawang mga makasalanan. Lord, ang katotohanan sa buong linggong nagdaan, lahat kami ay nagkulang sa iyo. Nagkasala sa iyo. Salamat, O Diyos, sapagkat meron kaming tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sapagkat merong tagapamagitan sa amin at sa iyo, ang aming Panginoong Hesukristo. Kaya aming inaalala ang katotohanan, O Diyos, na tanging sa pamamagitan lamang niya ay pwede kami makapag-alay ng katampatan at katanggap-tanggap na pagsamba. Sariksikin mo kami ngayon, O Diyos, sa anumang mga kasalanan na aming nagawa. Paalalahanan mo kami ng iyong mga katotohanan. At nawa, O Diyos, dalhin mo kami sa tunay na pagsisisi. Pagkamuhi sa kasalanang nasa amin. At lalo pang pagsisikap sa pagpatay, pakikipaglaban sa kasalanan. Lord, sa aming pagsamba nawa ngayong umagang ito, paalala mo sa amin sa isang espesyal at dakilang paraan na kung meron mang 2 o 3 natitipon sa iyong pangalan, ay naririto ka sa aming kalagitnaan. At Lord, desperado naming kailangan ang iyong pagkilos. Kailangan namin ng biyaya mo. Kailangan namin ng katotohanan mo. Sapagkat alam namin na tanging ikaw lamang ang makakapagbukas ng pusong matigas. Ikaw lamang ang patuloy na makakapagbago sa buhay ng iyong mga mananampalataya. O Panginoon, nawa ngayong araw na ito ay maging araw ng kaligtasan sa mga naririto na wala pa kay Kristo Jesus. At patuloy ka po nawang magbago ng iyong mga anak sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo upang ang lahat ng luwalhati ay mapunta lamang sa iyo. Ingatan, tulungan mo kami at nawa sa lahat ng parte ng aming gawain, ikaw ang maitaas. Kahabagan mo ang iyong lingkod na mga ngaral ng iyong salita. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus.
like a fountain, oh so precious grace believe in me. Broader than the scope of my transgressions, great the pardon, only sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled, by its transforming power, making me God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, oh so precious grace believe in me. Broader than the scope of my transgressions, great the pardon, only sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Tayo po yung magsikat para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga muli mga kapatid. Para sa mga talatang basihan sa ating pagkakaloob, atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang 8. Read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbibigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang sayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkauluban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri na mabuting gawa, habang pinupunan at ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nagpupuri sa iyo ngayong umaga, sapagkat ito ang nararapat naming gawin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan na aming natanggap, Panginoon, na pinadala mo ang aming Panginoong Hesukristo para kami, Panginoon, ay mapatawad ng aming mga kasalanan, Panginoon. At sa buong linggo, Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa pag-iingat, sa bigay sa amin ng kalakasan, lalo na, Panginoon, sa pagbigay sa amin ng mga kabuhayan, Panginoon, mga probisyon sa aming pamilya, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, samahan mo kami sa aming paghandog sa iyo, na ikaw, Panginoon, ay mapuri. Bigyan mo kami ng tamang puso, yung puso na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang salapi na malikom ngayong umaga, ay pagpalain mo ito para magamit sa iglesyang ito at magamit sa pagpangaral sa iyong salita, Panginoon. At lahat ng ito ay aming pasalamat sa Panginoong Hesukristo. Amen.
Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Yet not I, but through Christ in me. What deep of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I owe, my hope is only Jesus, for my life is only bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I owe, my sin been defeated. Jesus now and never is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. Oh, the glory evermore to Thee. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Tayo po'y magsitunat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Sumati nawa ang kapayapaan ng Diyos para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, magmumula po sa aklat ni Santiago, talatang 2, kapitulo, versikulo 14 hanggang 20. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin man ng isang tao na mayroon siyang pananampalataya,
ngunit hindi naman ito nakikita sa gawa. Maililigtas ba siya ng pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang araw-araw. Ang isa sa inyo ay magsabi sa kanya, pagpalain ka ng Diyos, magbihis ka't mabusog. Ngunit hindi naman ninyo ibinibigay ang kailangan ng kanyang katawan. Ano ang pakinabang niyon? Gayon din naman, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ngunit may nakapagsasabi, mayroon kang pananampalataya at mayroon naman akong gawa. Ipakita mo sa akin ang pananampalataya mong walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya kang iisa ang Diyos? Mabuti, ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Nais mo ba ng katibayan o taong hangal na walang kabuluhan ang pananampalataya na walang kasamang gawa? Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong magsiupo. Tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, isa hong kwento ang nasulat tungkol sa isang hari o emperador na mahilig sa damit. So much so na inuubos niya ang kanyang kayamanan at pondo ng kanyang kaharian para sa mga bagong damit. At nangyari na isang araw ay may dumating na 2 tao, mga kriminal na nagpanggap na mga mauusay na mananahi. Alam niyo ng kwento na ito? The Emperor's New Clothes. At ang sabi ng 2 mananahi o kriminal na ito na nagpapanggap na mananahi, mahal na hari, kami ay mga mahuhusay na mananahi at ang aming tatahiing damit para sa inyo ay nakikita lamang ng mga taong lapat sa kanilang posisyon at may angking kakaibang talino. So yung mga taong hindi lapat sa posisyon at hindi matalino ay hindi makikita ang damit na ito. Sa katunayan, mahal na hari, ito ang tela at nagmostra silang inilabas ang tela. Nakikita nyo ba, mahal na hari? Alam namin na kayo ay mahusay na hari at matalino. Nakikita nyo ba? At ang sabi ng hari, kahit wala siyang nakikita, pag sinabi kong wala, hindi ako lapat na hari. Pag sinabi kong wala, lalabas na ako ay bobo. Oo nga! Napakagandang tela. Kailan ako nakakita ng ganyan, ng kulay at ang ganda ng kalidad. At mahal na hari, tatahiin namin to sa iyo. Para sa iyo, mahal na hari. O sige, o sige. At tuwang-tuwa ang mahal na hari, pero wala siyang nakita. At dumating na ang panahon na ang hari ay paparada, kagaya ng lagi niyang ginagawa, na ipakita ang kanyang mga bagong damit. At dumating na yung 2 kriminal at inilabas nila, mahal na hari, ito na yung pinagpaguran namin ng bagong damit. Nakikita mo ba kung gano'ng kaganda? Ang sabi ng mahal na hari, oh! Napakaganda ng pagkakayari at ang tela at mga palamuti nito ay grabe. At yung mga tao sa paligid, ay pag sinabi namin wala kaming makita, lalabas na hindi kami lapat sa posisyon namin at kami ay mga bobo. At ang sabi ng mga alalay ng hari, oo nga mahal na hari, oo nga. At pumarada ang mahal na hari. At nagtawanan ang mga mamamayan. Sapagkat ang hari ay pumaradang hubad. Walang nakita. At kung walang nakita, walang damit. Gaano mang kumbinsihin nila ang kanilang sarili na meron. At sa ating nabasang talata, sana ho na nasisimulan niyo nang i-connecta kung bakit ito ang ating introduction. Sapagkat marami ang mga tao sa panahon natin ngayon nagsasabi na sila ay mga mananampalataya.
pero walang makita. Walang ebidensya. Walang pruweba. For the last 2 Sundays, pinag-aralan ho natin the foolishness of adding works to the gospel. Kamangmangan na maghalo ng gawa para maligtas ang isang tao. Ngayon naman ho, pag-aaralan natin the danger of a profession without action. Ang panganib ng pagsasabi na may pananampalataya sa Ebanghelyo, pero walang nakikita sa buhay ng tao. Nawa, tulungan tayo ng Diyos sa ating pag-aaral at para ho sa ating pagsisimula, hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli Panginoon, desperado kami. Desperado kami sapagkat hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, walang magagawa ang mga ngaral na ito. At hiwalay sa iyo, walang pakinabang sa mga makikinig. Ngunit salamat sa katotohanan na ikaw ay kasama namin ngayon. At salamat sa katotohanan na ang iyong banal na Espiritu ay nakatahan sa iyong mga mananampalataya. At salamat din sa katotohanan, Panginoon, na ikaw ang siyang may kapangyarihan na magbukas ng mga puso ng mga wala pa kay Kristo. O Panginoon, gamitin mo ang iyong salita, kahabagan mo kami. Dawaan lahat ng ito, Panginoon, ay magtulak sa amin sa pagpuri sa iyo, sa pagkamangha sa iyo, sa pagkamangha sa Ebanghelyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ito ho ang mensahe natin ngayong umaga. A profession of faith in the gospel that does not produce sanctification in the life of the professor is a false profession. Ang paghahayag o pagpapakilala ng pananampalataya sa Ebanghelyo na hindi nagbubunga ng kabanalan sa buhay na nagpapahayag ay isang peking pagpapahayag. Ibig sabihin, ang pagpapakilala niya na siya'y Kristiyano, ang pagpapakilala niya na siya'y mananampalataya ng Ebanghelyo at walang epekto, walang nangyayari, walang bunga sa kanyang buhay, nangangahulugan na ang kanyang pagpapahayag ay hindi isang katotohanan, kundi pagpapanggap lamang. Kung yung naalala, sinimulan natin ang pag-aaral patungkol sa Ebanghelyo last month pa, May, in preparation for our anniversary, na ang tema natin ay United in the Gospel. Pinag-aralan ho natin ang katotohanan, there's no other gospel, there's no other way of salvation. Pinag-aralan din natin ang katotohanan ng suffering for the gospel, guarding the gospel. And nung anniversary natin, pinag-aralan natin that the main message of the apostles is the gospel. Ang pangunahing mensahe ng mga apostol ay hindi relihiyon, hindi mirakulo, hindi ang buhay na masaya, kundi ang ebanghelyo ni Kristo. And pinag-aralan din natin yung certainty ng Ebanghelyo sapagkat tunay na nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. And as we have said last 2 Sundays, pinag-aralan natin ang kamangmangan ng pagsusubok dagdagan ng gawa ang Ebanghelyo. Let me just enumerate the 9 reasons na nakita natin mula sa Galatians chapter 3 verses 1 to 14. Why is it foolish na dagdagan ng gawa o isipin na ang salvation is faith plus works or by works na nakasalalay ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating performance? Una, sapagkat maliwanag ang presentasyon ng Ebanghelyo, sapagkat maliwanag ang mensahe ng krus ni Kristo, na ang krus ay naghahayag na si Jesus lamang ang paraan ng kaligtasan. Pangalawa, sapagkat ang mga mananampalataya ay naligtas at naselyuhan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya at ng hindi ng gawa. Pangatlo, ang pagpapatuloy sa pananampalataya ay magiging walang kabuluhan sapagkat ang pagdadagdag ng gawa sa Ebanghelyo ay pagpilipit sa Ebanghelyo at walang kaligtasan. Pang-apat,
ito ay kamangmangan sapagkat sa ebidensya ng ministeryo ng mga apostol. Si Apostol Pablo mismo ang nagsabi na ang kanyang ministeryo, ang kanyang paghahayag, maging ang kanyang pangangaral at paggawa ng himala ay lahat ng iyon ay dahil sa pananampalataya sa Ebanghelyo at hindi nakabase sa kanyang gawa. Panglimang dahilan, sapagkat sa halimbawa ni Abraham. Si Abraham na isang towering figure sa pananampalataya ng mga Hudyo ay hindi naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil siya ay tinuli. Hindi naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil inalay niya si Isaac. Siya ay naging matuwid at inaring ganap sa harapan ng Panginoon dahil siya ay nanampalataya sa Ebanghelyo na binigay sa kanya ng Diyos. Ganun din, kamangmangan na idagdag ang gawa sa Ebanghelyo sapagkat sa tipan na in-establish ng Panginoon kay Abraham. Pangpito, kamangmangan na subukang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng gawa dahil sa mataas na demand. Ano ang hinihingi ng kautusan? 100% perfect obedience. At walang makakagawa noon. Kaya ang sabi ng Biblia, kung sinusubukan mong iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng gawa, diretsang sinabi ni Pablo, nasa ilalim ka ng sumpa. Wala kang tsansa. Sapagkat anumang pagsusumikap mo, ngayon pa lang aminado ka, palyado. May kulang, may kasalanan. Pangwalo, bakit kamangmangan na subukang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng gawa o dagdagan ng iyong gawa ang ginawa ni Kristo? Sapagkat sa gawa ni Kristo, sapat ang pagliligtas na ginawa ni Jesus. And then pangsyam, kamangmangan na subukan na dagdagan ng gawa ang Ebanghelyo sapagkat sa pangako ng Banal na Espiritu. Ang katuparan ng pangako ng Diyos na ibubuhos niya ang Banal na Espiritu, ito'y sa pamagitan hindi ng gawa ng tao, kundi ng kanyang pagsampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. So here are 9 reasons bakit hindi uubra ang salvation ng faith plus works. Bakit hindi uubra ang salvation by works? Malinaw ang salita ng Panginoon. That's why ang church na ito ay nakatayo, naniniwala at pinapangaral natin ang katotohanan ng sola gratia, sola fide, and solus Christus. Grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ito lamang ang pag-asa natin. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 2 verse 8, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Hindi daw ito galing sa ating sarili. Hindi ito mula sa ating sarili. Hindi ito nakabase sa ating sarili. Ito ay regalo ng Diyos. At malinaw sa verse 9, not of works. Not of works. Why? Lest any man should boast. Nakadesign ang kaligtasan, nakadesign ang Ebanghelyo para walang sino man ang pwedeng magmalaki. Walang lugar ang pride ng tao pagdating sa gospel. Ang lahat ng papuri ay pupunta sa Diyos pagdating sa kaligtasan. Hindi sa taong makasalanan. Now, sa kultura na ating kinalalagyan, particularly sa ating bansa na predominantly ang relihiyon na kinalakihan ng marami ay work-based salvation. Magpakabait ka, pupunta ka sa langit. Gawin mo ang mga sakramento, maliligtas ka. May contribution ka pagdating sa kaligtasan. May bahagi ka para ka maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ito ang kinalakihan ng marami sa atin. At ako'y nangangamba na baka mamaya meron pa rin na naririto ngayong umaga na yun pa rin ang inyong paniniwala. Yun pa rin ang inyong iniisip, ay basta mabait ako, wala akong ginagawang masama. Kundi lang at hindi ako perpekto pero nagsisimba naman ako, hindi ako nakakalimot kay Lord, nagpe-pray ako gabi-gabi, ayada, yada, yada. Iyan ang madalas ating naririnig mula sa mga tao, work-based salvation. Naririnig niyo ho ba ang kanilang sinasabi? Hindi sila nangangailangan ng Ebanghelyo. Hindi
hindi nila kailangan si Jesus, mabait naman daw sila. Wala kay Jesus ang kanilang pag-asa, nagsisimba naman daw sila. Maliwanag ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang sino man makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So dahil sa ating kinalalagyan na babansa at sa relihiyon na marami sa atin na doon tayo nang galing, nangangailangan ng mga partikular, ang mga ministro ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon sa iglesyang ito, yung tayo ay magiging tapat na ihayag ang ebanghelyo ng malinaw na atin liwanagin sa lahat na ang kaligtasan ay purong-purong biyaya ng Diyos. We labor. Pinagtatrabahuhan ng inyong mga lingkod sa church na ito na maging maliwanag na ang kaligtasan ay walang halong gawa ng tao. Sapagkat marami sa atin dun galing. Ang pulpitong ito sa biyaya ng Panginoon ay patuloy na inihahayag at pinoprotektahan ang katotohanan na ito. Historically speaking, at maging sa panahon natin ngayon, sad to say, ay merong objection na sinasabi ang ilan patungkol sa, Brother Paul, kung ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya lamang ng Diyos, that is gawa lamang ng Panginoon, at mananampalataya ka lamang kay Jesus, ligtas ka na. At kapag ikaw ay totoong naligtas, ang kaligtasan na ito hindi na mawawala, Brother Paul, pwede nang mamuhay sa kasalanan. Pwede nang hindi magsimba, ligtas na naman eh. Kasi tinanggap ko na si Jesus. Kasi nanampalataya na ako sa Kanya, di ligtas na, ano man ang mangyari sa akin, pupunta na ako sa langit, so ano man ang gawin ko sa buhay ko, okay lang. Noon pa man din, ito na ang binabato sa mga tinatawag na mga Protestants nung panahon na yon, sa mga Reformers nung panahon na yon. Ang sinasabi ng Roman Catholic Church noon sa mga Reformers, itong sinasabi niyong salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, ay magdudulot sa isang pamumuhay ng makasalanan. Ito ho ay malayo sa katotohanan. Ito ho ay taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Mano pa ho ang katotohanan na ito kapag ang isang tao ay tunay na naunawaan ng ebanghelyo at ang mga implikasyon nito, at kapag ang isang tao ay tunay na nanampalataya sa kamatayan ni Kristo para sa mga kasalanan at kanyang muling pagkabuhay, pag ang isang tao ay tunay na tumanggap kay Kristo, hindi maaari, hindi po pwede na siya'y magpatuloy sa buhay ng kasalanan. Well, paano natin natitiyak ho ito? Sapagkat maliwanag sa salita ng Diyos na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Sapagkat ang kaligtasan ay gawa ng Panginoon. Ang sabi ng awit 3, talatang 8, Salvation belongeth unto the Lord. Thy blessing is upon thy people. Sa ISV, the National Standard Version ng pagkakasalin, deliverance comes from the Lord. Ang pagliligtas ay nanggagaling sa Diyos. Ito galing sa tao, ito ay galing sa Panginoon. So ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Therefore, sapagkat ang Diyos ay banal at siya ang Diyos na banal na nagliligtas, ang taong makasalanan na kanyang ililigtas ay babanalin niya. Hindi po pwedeng hindi. Ang sabi ng Panginoon sa Ezekiel chapter 36, Ezekiel 36 verse 24, ang sabi, For I will take note of the pronouns I. At lahat ng ito ay ang Panginoon. I will take you from among the heathen. And, pwede natin i-interject dyan, I will gather you out of all countries, and I will bring you into your own land. Then I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. Verse 26, A new heart also will I give you. A new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart
out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Ito ang first heart transplant. At ang Diyos ang gagawa. Ang pusong bato na ayaw sa Diyos. Remember, Romans chapter 3, walang humahanap sa Diyos. Walang humahanap sa Diyos. John chapter 3 ang sabi, men love darkness rather than light. Ayaw ng tao sa Diyos. At ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang nag-alis ng pusong bato at naglagay ng pusong laman na tumitibok para sa Kanya. At ang sabi ng Panginoon, verse 27, and I will put my spirit within you and cause you to walk. I will cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. Again, take note. Ako ang gagawa, sabi ng Panginoon. Pagdating sa kaligtasan, ito'y gawa ng Diyos. So much so na ang sabi ni Pablo pagdating sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago na siya. Bagong nilalang ang sino mang na kay Kristo Jesus, sapagkat ito ay gawa ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6, by the way, lahat ng ito ay introduction. So today's sermon is an introduction for next Sunday's sermon. Ang sabi ni Pablo sa Philippians 1 verse 6, being confident of this very thing. Confident daw ba? Yes, sigurado daw ba? Sure ba ito o baka sakali? May chance bang pumalya o wala? Wala. Tiyak ito. Ang sabi ni Pablo, being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Siya na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo. Again, salvation, deliverance comes from the Lord. At ang Diyos ang gagawa sa isang tao. At pag ang Diyos ay tunay na nagsimula ng mabuting gawa sa isang tao, itutuloy-tuloy ito ng Panginoon. Hindi pwedeng walang magbabago. Kaya hindi pwedeng ang isang taong totoong sumampalataya sa Ebanghelyo ay magtutuloy-tuloy sa kasalanan. Please listen, hindi natin sinasabi ng totoong Kristiyano hindi na nagkakasala. That's not what we're saying. Hindi biblical yun. What we're saying, ang totoong Kristiyano hindi nagpapatuloy sa buhay ng kasalanan. Nakikipaglaban siya sa kasalanan. Nakikipagbabag siya nakikipagpatayan siya sa kasalanan. Bumabagsak, nahuhulog, nadadapa, natuputikan ng totoong Kristiyano, pero hindi siya nagbababad sa kasalanan. Sapagkat siya na nagsimula ng mabuting gawa. Kapag ang Diyos ay kumilo sa isang tao at inalis niya ang pusong bato at nilagyan niya ng pusong laman at inilagay ng Diyos ang kanyang banal na spirito sa taong iyon. Pag nagsimula ang Diyos, ito'y tuloy-tuloy. Ito ay tuloy-tuloy. Gaya ng sinabi ng isang mangangaral, those whom God truly saved, He sanctifies. Ang mga tunay na iniligtas ng Diyos ay babanalin ng Panginoon at kung walang pagpapabanal, walang kaligtasan. Sana ho narinig nyo ng maayos. Hindi ang pagpapakabanal ang magliligtas. Ang pagpapakabanal ay ebidensya ng kaligtasan. Paano ito? Paano ito mangyayari? Paano magaganap ang kabanalan sa buhay ng isang tao? Well, Brother Paul, sabi niyan, ang Diyos na nagsimula ng gawa ay tutuloy-tuloy niya ito. Ang Diyos ang gagawa, Brother Paul, I just let go and let God. Bayaan ko lang ang Diyos? Well, hindi ho.
pagdating sa kabanalan sa buhay ng totoong Kristiyano, ang sabi ng salita ng Panginoon, Philippians chapter 2 verse 12. Philippians 2 verse 12, wherefore, my beloved, kausap ni Pablo ang mga Kristiyano, as ye have always obeyed, that as in my presence only, but now much more in my absence. Anong utos? Work out your own salvation with fear and trembling. Please notice, hindi ito work for your salvation. Hindi ka tatrabaho para sa kaligtasan mo. I-work out mo yung kaligtasan mo. Mga ilang kapatiran natin, may mga nakita akong post sa Facebook na nagwo-workout. Nagji-gym ba? Gym. Nagwo-workout sila. Yung muscle nila, yung workout nila. Ligtas ka ba? Kristiyano ka ba? Work it out! Hindi para ka maligtas, kundi dahil ikaw ay ligtas. At narito ang pag-asa, ang sabi sa verse 13, ang kasunod na verse, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Paano mangyayari na ang isang totoong Kristiyano nga ay magbabago at magtutuloy-tuloy sa pagbabago? Ano ang magsisigurado dito? Again, as we have seen, yet not I, but through Christ in me, God's grace in me, sapagkat siya na nagsimula ay magtutuloy-tuloy. Kaya hindi pa pwedeng walang magbabago sa isang totoong Kristiyano. Again, mga kapatid, kaya ako dinidiinan, sapagkat maaaring may nalilito as we have been very, very serious and clear na sinasabi na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa, ng kaligtasan hindi sa pamamagitan ng ating performance, and that is true. Huwag daw ang mangyari sa kaisipan na iba, ngayon ligtas na ako, walang importansya ang gawa. No. Actually, ang magpapatunay na ligtas ka ay ang iyong gawa. Please listen again, hindi yung gawa mo ang magliligtas sa iyo. Ang pamumuhay mo ang magpapakilala kung totoo ka bang ligtas. There's a need to work out. May pangangailangan na ibuhay ang ating pagiging Kristiyano. That's why I hope na pagtitingnan tayo ng ating mga kamag-anak, pagtitingnan tayo ng ating mga kapitbahay, ang pagiging estudyante mo, ang pagiging asawa mo, ang pagiging magulang mo, ang pagiging empleyado mo, ay hindi lang katulad ng iba. Wala namang pinagkaiba. Ano yung gusto ko, yun din ang gusto niya. Yung mga nasa ko, yun din ang sa kanya. Walang pagkakaiba, pareho lang. Again, we're not preaching for just being unique. Gusto lang natin maging weirdo. Pero merong mag-iiba talaga sa tunay na Kristiyano. Ang sabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 1, sa ASV, ang salin na ito, 2 Peter chapter 1, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Oh, ang ganda ng verse 1. Sinusulatan ni Pedro ang mga Kristiyano at ang sabi niya, kayo rin na nakatanggap ng kaparehong pananampalataya at kaparehong standing. Woo! Iba, sinitingnan natin ng mga apostol na parang mga alien. Oh no, sila din ay mga makasalanan niligtas sa biyaya ng Diyos. Pareho natin. Iba lang ang calling nila. Who had obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Ang dami natin pwede sabihin dito, ang ating tanging pag-asa, kaya tayo nakakatayo sa harapan ng Diyos, ay ang katwiran na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Oh, by the way, hindi lamang ating Panginoong Hesukristo. Please notice, our God and Savior, at sa composition ng text, God and Savior is one, Jesus Christ. He is God. Hindi siya tao lamang. Pero hindi yun ang pinakapunto. Verse 2, ang sabi ni Pedro,
May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ. Verse 3. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. Please take note, yung kapangyarihan ng Diyos ay nagbigay sa atin lang lahat ng kailangan natin pertaining to life and godliness. Binigay na ng Diyos yung kailangan. Through the knowledge of Him who had called us to His own glory and excellence. Tinawag tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Tinawag tayo ng Panginoon para sa excellence. Verse 4, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desires. At ang pinakapunto ko ay sa verse 5. For this very reason, dahil kayo ay partaker ng righteousness, dahil kayo ay binigyan, you were granted with precious and very great promises. Dahil kayo'y ligtas, dahil kayo kasama namin na mga mananampalataya ng Ebanghelyo. Ang tanawagan ni Pedro ito, for this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue and virtue with knowledge. Sa King James ang translation, give diligence to add to your faith. Again, hindi mo ito idadagdag sa pananampalataya para ka maligtas. Ang kausap ni Pedro ay mga ligtas na. Nasa same standing na ng mga apostol. Okay? Righteously speaking, salvific wise. That's the better word. Pagdating sa kaligtasan, nahandun na. Ngayong ligtas ka na, yun ang sinasabi ni Pedro, dahil ligtas ka, dahil ikaw ay partaker ng pangako ng Panginoon, ng katwiran ni Kristo, add to your faith. Make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Make every effort, magsumikap ka, magpatuloy ka, magbigay ka ng matinding pagsusumikap para maidagdag ito. So hindi sapat na, well, saved na ako, pupunta na ako sa langit, wala na. No, that's not being biblical. Magsumikap dahil ikaw ay ligtas, at kung ikaw ay totoong ligtas, magsumikap ka. Now, pwede ba ako magtanong? Ng isang tanong na higit sa malamang kukurot sa marami sa atin. Kamusta ang ating pagsusumikap? Purihin ang Diyos kung nagsusumikap ka sa trabaho. Salamat sa Diyos kung nagsusumikap ka sa pag-aaral and you graduated with honors. Purihin ang Panginoon. That's good. Kung nagsusumikap ka para itaguyod ang iyong pamilya, salamat sa Diyos. Pero kamusta ang pagsusumikap sa pagdadagdag sa ating pananampalataya, sa kabanalan, sa sanctification? Ito ay utos ng Panginoon sa bawat tunay na ligtas. So anong punto? Those who truly have experienced the saving work of God will begin a life of sanctification. Ang lahat ng nakaranas ng pagliligtas ng Diyos ay magsisimula ng buhay ng pagpapakabanal. Ito ang katotohanan na makikita ho natin. And the very text, the very passage na alam at pamilyar sa marami sa atin, nagsasabi ng kaligtasan na hindi sa pamamagitan ng gawa, ay nagsabi sa atin na tayo niligtas para gumawa ng mabuti. Ang sabi, balikan natin na Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved. Paano yun? Through faith. At ito daw, even our faith, and that not of yourselves, hindi galing sa ating sarili. Ito'y regalo ng Diyos. Bigay ng Panginoon. Not of works lest any man should boast. Walang pwedeng magyabang. At sinandwich ni Apostol Pablo ito sa magkabila. Parang burger ba?
Yung pinakapati, walang pwedeng magyabang. Nilagyan niya sa ibabaw. Why? Because it's not of works. Why? Verse number 10. For we are His workmanship. Hindi ka pwede magyabang. Bakit? Tayo ay produkto ng Diyos. Tayo'y gawa ng Panginoon. Sa ibang translation, tayo ay masterpiece ng Panginoon. For we are His workmanship. Poema, nang ibig sabihin, we are creation. We are the product. We are the masterpiece of God. Created in Christ Jesus. Listen, unto good works. Translation natin sa lengguwahe na medyo magiging pamilyar sa atin. Niligtas ka ng Diyos para gumawa ng mabuti. Hindi ka ililigtas ng paggawa mo ng mabuti. Sana humaliwanag, kamangmangan yun. Pero kung ikaw ay ligtas, niligtas ka para gumawa ng mabuti. So hindi po pwede na isang totoong Kristiyano ay magpapatuloy sa kasalanan. Now, narito ang problema. Merong mga nagpapakilala, merong mga nagsasabi na sila'y mananampalataya ng Ebanghelyo, merong mga nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, merong mga nagpapakilala na tinanggap nila si Kristo. Noon pa, long ago and far away, sa isang daily vacation Bible school, sumunod sila sa isang panalangin para tanggapin si Jesus. Marami ang nagtaas ng kamay, marami ang lumapit sa altar, marami ang sumunod sa panalangin, ngunit walang ebidensya. Walang epekto sa buhay. Hindi sumunod sa bautismo na kalooban ng Diyos. I'm not saying na kailangan mo mabautismuhan para maligtas. Pero narito ang report ng maraming mga missionaries. 300 got saved. "50 got saved. At least maging honest sila, they profess to accept. Sabi nila, tinanggap nila. At least yun ang sabi nila. Pero narito ang napakalaking panganib na napakaraming mga tao na inilid sa isang panalangin, inilid sa isang ritual, at pagkatapos gawin yun, ay sasabihin ng soul winner, ngayon ay ligtas ka na dahil tinanggap mo si Jesus at pupunta ka na sa langit, ilagay mo sa Bible mo yung date at do ang panahon na ikaw ay na born again, at ano naman ang mangyayari, ikaw ay pupunta sa langit. Dahil tinanggap mo si Jesus. O sana pwede kong sabihin sa inyo na meron akong mga nakausap na sinubukan kong tanungin, ano ho ang ibig sabihin nyo nung pagtanggap kay Jesus? Ano ang ibig sabihin nun? At ilan sa mga nakausap ko ho, dahil sumunod sila sa panalangin. Hindi dahil sa Ebanghelyo. Hindi dahil naunawaan nila na sila ay makasalanan at si Kristo ay tagapagligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Dahil ang sabi ng pastor, sumunod ka at sumunod sila. At ang sabi ng pastor, ligtas ka na, so ligtas na sila. Dahil sumunod sila sa isang panalangin. Sana ho, makita nyo, I'm not against prayer. I'm against a false gospel. Nagsasabi ng paraan sa mga tao na sila ligtas dahil ginawa nila ang isang ritual. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sa mga taong nagpapakilalang ligtas pero walang ebidensya, walang nangyayari sa kanilang buhay, walang ebidensya ng kilos at gawa ng Panginoon. Walang ebidensya ng kabanalang nangyayari sa kanilang buhay. Ang sabi ni John, as we have studied
Sa 1 John chapter 1 verse 5. 1 John 1 verse 5. Ang sabi, "This then is the message which we have heard of him and declared unto you, that God is light and in him is no darkness at all." So nagsimula si John for who God is, sa katangian mismo ng Diyos. So I think sa verse 6, "If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth." Ang nagpapakita ng katotohanan ay yung lakad, hindi yung bibig. If we say we have fellowship with him, sinasabi natin na may relasyon tayo sa Diyos, may pakikipag-isa tayo sa Diyos, nanampalataya tayo sa Ebanghelyo, tinanggap natin si Kristo, but we walk in darkness, namumuhay tayo sa dilim. Yung sinasabi mo ay kasinungalingan. At wala ka talagang relasyon sa Diyos. At pag namatay ka, mumulat ka sa impyerno. Kahit ilang beses ka nang sumunod sa panalangin. Sa chapter 2 verse 3, ang sabi ni John, 1 John 2 verse 3, "And hereby we do know that we know him." How do we know that we know him? Paano mo malalaman? Paano mo matitiyak? Nakilala mo nga ang Diyos na meron ka talagang relasyon sa Panginoon. Sabi ni John, if we keep His commandments. Ang ebidensya na tunay kang mananampalataya ay ang buhay na pagtupad sa mga kautusan ng Diyos. Ang sabi ni John, muli, huwag kayong magalit sa pastor na to. Ang sabi ni John na ito, "He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar." Sinasabi mong kilala mo ang Diyos, patingin ng buhay. Meron bang effort? I'm not asking, perpekto mo bang sinusunod ang mga kautusan ng Diyos? Of course not! Pero patingin ng lakad. Natatapa ka ba? Oo. Natatapilok ka ba? Oo. Napuputikan ka ba? Oo. Pero lumalakad ka sa kabanalan. Patingin ng lakad. Sinasabi mong Kristiyano ka, patingin. And this is the very problem na dinidil ni James. Kung babalikan natin yung ating binasa kanina sa James chapter 2 verse 14. Please take note. Ang sabi ni James, "What doth it profit?" Anong pakinabang? Anong pakinabang? Mga kapatid, my brethren, though a man, please take note, underline and circle, remember the word, a man what? Say. Dahil napakadaling sabihin, that I know God, I believe the gospel, I accepted Jesus Christ. Ang daling sabihin. Pero anong pakinabang nung sinasabi na yun? What does it profit? My brethren, though a man say he had faith and have not works, can faith, particularly yung faith na yun na ano? Walang gawa. Yung faith na hindi gumagawa. Can that faith save him? And the answer is no. Now, marami ho ang nami-mishandle ang passage na ito na tingin nila si James ay nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Actually, I've met a pastor, even a Baptist pastor, napaka-weirdong Baptist na pastor. Ang sabi niya, may ibang ebanghelyo para sa mga Hudyo at may ibang ebanghelyo para sa mga, may ibang daan ng kaligtasan para sa mga Hudyo. Alam ko, sabi ni Jesus, siya lang ang daan. They so mishandled this text. Historically speaking, maging si Martin Luther ay nalito sa text na ito.
Ang sabi ng salita ng Panginoon, what does it profit a man, my brethren, though a man say he hath faith and have not works, can faith save him? Again, marami ang nami-mishandle ang passage na ito na nagsasabi na may ibang paraan ng kaligtasan sa mga Hudyo. Faith plus works sa mga Hudyo, sa mga Hentil, faith lang. Sapagkat ang sabi nila, at madalas pinag-uumpog, kapag nakinig kayo sa mga usapan, madalas pinaglalaban si Santiago at si Pablo. Ang babasahin ng faith plus works ay sinabi ni Santiago, ang babasahin ng faith alone ay sinabi ni Pablo. Nang tanging pananampalataya lamang, malinaw. For example, sa Romans chapter 4, verse 3, ang sabi, for what saith the scripture, Abraham believed God, and was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that what? Worketh not. But believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. So iba daw yung tinuturo ni Pablo ang gospel at iba daw yung tinuturo na gospel ni James. Mali ho yun. Iisang gospel ang tinuturo nila. Pero magkaiba ang perspektibo. Magkaiba sila ng dinidil. Ang dinidil ni Pablo, para matulungan ho tayo, ang dinidil ni Pablo ay ito, paano maliligtas ang tao. Hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang dinidil ni Santiago ay ito, mga taong nagsasabing sila ay ligtas. Nakuha niyo yung pagkakaiba? Nagsasabi sila na sila ay may pananampalataya. Pero walang makita sa kanilang mga buhay. Walang ebidensya ng gawa ng Diyos, ng presensya ng banal na Espiritu at bunga ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Ang sabi ni James, patay ang pananampalataya. Hindi totoo. Hindi totoong sila'y kay Kristo. Hindi totoong sila'y may relasyon kay Kristo. Sadly, marami ang nag-mishandle ng salita ng Panginoon sa panahon natin ngayon na sinasabi nila na as long ang isang tao ay basta manampalataya lang siya kay Jesus. I heard itong mga salita, ang importante may relasyon ka sa Diyos. Now, totoong importante may relasyon ka sa Diyos. Pero nung ibig mong sabihin, ang mahalaga, tanggapin mo si Jesus, okay? Dapat mo talaga tanggapin si Jesus. Pero gusto ko lang maintindihan, anong ibig mong sabihin ng pagtanggap kay Jesus? It's sad to say, marami sa mga evangelical churches, even in Baptist churches, ang ibig sabihin nila ay dahil sumunod sila sa isang diniktang panalangin. Dahil sila ay naimbitahan sa harap, at nung pagdating nila sa harap, may nagsabi sa kanila na sumunod ka sa panalangin ito, sumunod sila. Actually, may mga churches na tinuturuan, may mga trained members, basta may bisita, samahan mo sa harap. Basta bisita, sasamahan ka sa harap. At basta bisita ka, ililid ka sa panalangin. At pag nilid ka sa panalangin ng pagtanggap, ligtas ka na. Kasi tinanggap mo si Jesus. Kahit walang ebanghelyo. Kahit malabo ang ebanghelyo. O mga kapatid, mga kaibigan, pag binilikan nyo ang pangangaral ng mga apostol sa Book of Acts, yung labor nila is to make the gospel clear. Nung may nagtanong sa mga apostol, what must I do to be saved? Hindi sinabi ni Pablo, pray this prayer after me. Ang sabi nila, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sapagkat maraming sumusunod sa panalangin pero hindi totoong naliligtas. Ang hindi biblical na imbitasyon, please listen, hindi biblical na imbitasyon
Walang ganito sa Bible na itaas mo ang iyong kamay, lumapit ka sa harap, sumunod ka sa panalangin. Walang apostol na nagsabing buksan mo ang puso mo, tanggapin mo si Kristo, aniyahan mo siya. Walang apostol na nagsabi noon. Ang laging sinasabi ng mga apostol, repent and believe. At yun ang mananatiling mensahe natin. Sapagkat napakamapanganib. Mga kapatid, kung merong isang bansa na bumubulusok pabagsak ang moralidad ay ang Amerika. Pero 70% ng mga Amerikano nagpapakilalang Kristiyano. Sapagkat napakaraming pinasunod sa panalangin. At kapag sumunod sa panalangin, bibigyan agad ng assurance ng salvation. Tandaan mong date na ito, ikaw ay naging anak ng Diyos, na born again ka, ay anong oras kang mamatay, pupunta ka ng langit, at huwag kang mag-aalinlangan sapagkat tinanggap mo si Jesus at pinapasok mo siya sa iyong puso. Again, hindi ito ang biblical na imbitasyon ng mga apostol. At isa sa mga misunderstood na talata sa Biblia, na sorry to say, I'm very ashamed to say, na dati rin ginagamit ko pagdating sa soul winning, ay ang Revelation chapter 3. At yung iba sa inyo, maaaring galing sa ganito, dati akong ganito, pagdating sa soul winning. Ang sabi sa Revelation chapter 3 verse 20, Behold, at yung I dito ay si Jesus, I stand at the door and knock. If any man will hear my voice and open the door, I will come into him and I will sup with him and he with me. Narito ako'y nakatayo sa pintuan. At sasabihin ng sulwi na nakatayo si Jesus sa pintuan ng iyong puso. Saan galing yung puso doon? Kumakatok si Jesus. Sasabihin ko doon pag sa kausap ko, papapasukin mo pa si Jesus o hindi? Tatanggapin mo ba si Jesus o hindi? Sinong tatanggi? So kailangan mong buksan ang puso mo at papasukin si Kristo. Paano mo gagawin yan? Nais kitang tulungan sa pamamagitan ng isang panalangin. At pag sinunod yung panalangin na yon, walang iniba sa isang ritual, wala. Si Jesus ay nasa loob na. Now, simple lamang ho mga kapatid, ito ay matinding pagmimishandle ng text na ito. Dahil bumalik ka lang ng ilang talata, sa verse 14 ang sabi, And unto the angel of the church of Laodiceans. Ang kausap ni Jesus ay hindi mga unsaved, ang kausap ni Jesus ay kanyang iglesia. Hindi ito sa mga unsaved na tao. Ang kausap ni Jesus ay isang iglesyang maligamgam. Nakuha niyo ho? Ang context nito ay mensahe sa church. Hindi sa mga unsaved sa labas. Pero nakakatakot isipin na sa loob ng church, wala si Jesus. I'm just saying, pag ginamit yun sa ganon sa evangelism, mali. Kung gusto mo ng evangelism, pumunta ka sa mga text ng evangelism sa Bible. What must I do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ang forma ng evangelism na kagaya nito, nasabi ho natin kanina na basta sumunod ka lang sa panalangin, and so on and so forth, ay tinatawag na easy believism. At ang panganib nito, ito ay nagdudulot ng maraming mga false conversion. I'm not saying na walang naliligtas, but I'm saying ay marami ang nabibigyan ng false hope. Pinanood natin noon si Joel Austin. Naalala niyo yun? Pray this prayer after me. Then nagpray siya. Friend, I believe if you follow that prayer, you got born again. Get to a good Bible-believing church and get to love God. Basta nag-pray ka daw, born again ka na. Walang iniwan yun sa doktrina ng Roman Catholic Church, basta inilubog sa, winisikat ng tubig, nahugasan ng kasalanan. At muli,
ang nilalabanan ho natin dito ay ang pilipit na ebanghelyo. Dahil merong mga churches na hindi faith alone, kundi faith plus prayer. At nagiging napaka mapanganib. Kaya ang sabi ni Santiago, at dito tayo matatapos sa verse 17, gayon din naman sa Tagalog, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Sa lengguwahe ni Juan, kasinungalingan. Sinasabi mo may pananampalataya ka pero walang gawa, sinungaling ka. Sa lengguwahe ni James, sinasabi mo may pananampalataya ka pero walang gawa, patay yun. Hindi yun totoo. Kaya ang hamon ni James sa verse 18, ipakita mo sa akin ang pananampalataya mong walang kalakip na gawa. Pwede ba? Hindi pwede. Paano makikita ang totoong pananampalataya? Sa pamamagitan ng gawa. At ito ang dinidil ni Santiago. At wala ho sa atin makonfuse. Yes, ang salvation is by grace alone. Biyaya lamang ng Panginoon, by faith alone, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, in Christ alone, kay Kristo lamang. Pero pag totoo kang sumampalataya, ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo, ay tutuloy-tuloy ito at magkakaroon ng pagbabago. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, o Panginoon, kahabagan mo po kami, tulungan mo po kami. At kung meron mang naririto, O Diyos, na maaring ilang panahon na nagpapakilalang Kristiyano, pero alam niya sa kanyang sarili na walang pagbabago, walang ebidensya ng kaligtasan. Maawa ka, O Panginoon. Ipakita mo ang kanyang tunay na kalagayan at dalin mo siya sa tagapagligtas ng mga makasalanan. Kahabagan mo po ang mga naririto, Panginoon, maging ang mga batang naririto na wala pa kay Kristo. O Diyos, ikaw po ang magligtas. At patuloy mo po kaming hamunin bilang mga nagpapakilalang mananampalataya na makita ito sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi kami, kundi ang biyaya mo na gumagawa sa amin. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Basta po tayong lahat, tawitin natin ating pangwakas na awit. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, to earth's little one, my dearest treasure, the light of His mind. Seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the
Savior, I give myself to thee. For thou in thine atonement didst give thyself for me. I own no other master, my heart shall be thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for thee alone. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito mag-isa ating mga kasama online. Again, I'd like to encourage everyone na balikan natin ang mga salita ng Diyos na pag-aralan at pagbulayan nito at magkaroon patuloy ng hamon sa ating pamumuhay bilang mga nagpapakilalang Kristiyano. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan, patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayo maging daluyan ng biyaya ng Panginoon sa man tayo naroroon. God bless po. Magandang tanghali. Dito natatapos ang ating gawa. We're now dismissed. Ang ating gawa ay panghapon ay 2:00 at nawa ho, magkita-kita ho tayo mamaya. God bless po.